Pagkapasa ni D'Lo dito mga idol, manonotice natin si Lebron na parang antagal mag-decide, tila may inaantay, at sa palagay ko, itong si D'Lo ang inaabangan niya. Pumapasok kasi ito ngayon at baka lang makasingit siya sa loob, pero nabasa naman din ng Pelicans yan. And ito na yung classic pick and roll play ng LA with Lebron pati Davis. Ang kagandahan dito mga idol, dinagdagan ni Coach Ham ng ekstrang pampahirap ang play with D'Lo na pepwesto na ngayon sa corner. Sabay si Rui magbibigay dito ng screen. Makikita natin na lihis ang atensyon ni Zion dyan kina Lebron at mas sinuon niya ang kanyang pansin kina Rui at D'Lo sa corner. Ganyan din po ang mangyayari kung may matinik kang shooter at masasabi mo ngayong season, elite 3-point shooter si D'Lo para sa Lakers. And magbebenepisyo to syempre kay Lebron kasi mas madali niyang mababasa ang sitwasyon in which tumapat nga po si Valanciunas dyan sa kanya. So mas maluwag na ang depensa kay AD para sa finish na ito. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. Uulitin na naman ng LA ang play na ito, ipapasa ni D'Lo at tatakbo sa loob. Ngayon mga idol, sumisignal na si Brandon Ingram at tumuturo na sa kanan niya. Well, para naman sa LA, kaliwa nila to. Mukhang gusto niya ata na idala si Lebron sa kaliwa at susubukan nilang i-ice ang ball screen, forcing Lebron sa sideline at hindi doon sa kanan. So hindi kinontra ni Lebron yan ngayon, tinanggap niya lang at ginive up ang bola. Naging instant handoff to at hindi na po na-ice na McCollum yung screen, naipit na siya sa pick ni Lebron Kaya ayang naka-atake na si Reeves at wala man lang sumalo. Dito nga po sa first nakailang transition passes din si Lebron. And dahil kasi transition nga, hindi pa talaga set ang depensa. Like dito nga, ang kabanggaan ni Lebron ay si Valanciunas. At kung ikaw ang Pelicans, tatanggapin mo yan kung bungguan lang ang usapan. Kayang sumulon niya ni Jonas. Pero transition nga, at nag-click ang instinct ni Ingram dito. At kahit hindi kailangan, napatingin siya kay Lebron at mukhang naisip niyang mag-help. Nagkaroon tuloy ng good look si Rui at yun lang po ang kinailangan niya. Again dito sa transition, ayan na naman siya at gumana to kasi may simpleng push-off si AD para masigurong hindi makakaabot si Nance. Another assist kay Lebron, pang-anim niya na yan kagad. Now pa lang dito sa second quarter yung naging agresibo talaga si Lebron sa paghanap ng sarili niyang tira. Walang play to actually at nagmintis din naman siya, pero kita nyo, inatake niya ang katawan ni Zion para sa floater na ito. Nagulat actually ang depensa dito, dinadala na naman kasi ni D'Lo ang bola at ayan na naman po yung play. Ipapasa kay Lebron doon sa ibabaw. And kung kanina nga ang pagbabasehan natin, patient lang si Lebron, inaantay niya na mag-materialize ang play at yun exactly ang naisip po ni Ingram ngayon. Biglang inatake ni Lebron. So ngayon wala, si Ingram ang tao ni Lebron pero hindi na nga siya nakahabol dyan kasi binigla nga ni Lebron. Wala ring resistance sa ibang players ng Pelicans. Ito may nakikita akong potential na parang panggulat din para kay Lebron. And okay na play to overall kasi at least 'di ba, hindi sila puro pick play lang ng pick play. Nag-slip says dito kay Lebron, sabay nagbigay siya ng pin down para kay D'Lo. Again mga idol, elite shooter si D'Lo this season, averaging 41.5% mula sa 3 at ito ang kanyang career high. At mala Steph Curry ang action na ito, naaangat siya para malibre. And habang nangyayari nga yan, andito na naman si Lebron at inaantay na mag-develop ang action. Pero pwede niya rin biglain tong si Daniels at umatake na naman. Although nag-stick sila sa play at ayan ngang nagkaroon ng good look muli si D'Lo. Again, pinili ni Lebron na umatake at best defender pa ng Pelicans ng si Herb Jones pero nakalusot na naman siya and another layup ulit. This time si Zion naman tong tumatapat sa kanya mula sa pick play. And very physical din po itong si Zion obviously, pero si Lebron din naman yung player na physical din kung gugustuhin niya. And masasabi ko naman dito na kayang-kaya niya ang depensa ni Zion. Nalampasan nga lang din niya to. Dito naman kontra kay Daniel. So ayan, iba't ibang defenders na yan at kung ikaw po ay Lakers fan na nanonood, mukhang feeling confident ka na kung gugustuhin man ni Lebron na umiscore kontra sa tao niya dito sa Pelicans, mukha namang makakascore talaga siya. Kanina nga, di ba? Si Herb Jones tapos si Zion ang sumasabay sa kanya. Ito si Daniels naman. Although syempre, hindi tayo magsasalita ng tapos. Baka may gawing diskarte ang Pelicans sa play-in na panggulat din. Pero dito nga, kinatawan niya lang si Daniels.
This game then more on the ball talaga si Lebron at parang iba talaga sa kung ano yung normal na ginagawa ng LA. Pwede kasing sina Reeves or D'Lo ang magpatakbo ng opensa pero mas madalas nga this game na si Lebron. Naging DHO to, dribble handoff with Reeves at hindi nila na-cover si Lebron this time kaya naka-flush siya ng maayos-ayos. Sa play-in game nila sa Wednesday mga idol, pwedeng hanap-hanapin din ng LA yung ganito na i-force nila yung switch ng mas maliit na player kay Lebron. Talagang i-score at i-score si Lebron dyan kung si McCollum lang ang tumatao sa kanya, no disrespect. At kung hindi naman siya makakascore panigurado, magko-collapse ang depensa sa kanya. Nangyari nga rin yan dyan at bigla ang sumama si Murphy at Jones sa atake ni Lebron. Sama mo na rin po itong si Nance pero nakascore pa rin siya. So pinili ni Lebron mga idol kung paano niya inatake ang Pelicans. Ang una more of passing talaga siya. Pero kung gugustuhin naman niya, mukha naman ding talagang makakascore siya. So medyo preview na rin to sa play-in tournament game ng dalawang teams na ito. Naging mini-series na nga rin dahil sila rin po ang maghaharap sa Wednesday. Tignan natin kung mas paiigtingin pa ng Pelicans ang depensa nila towards Lebron na umiscore ng 28 points, 11 rebounds, 17 assists, and 5 steals sa laro na ito. All around performance din talaga. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin po natin ang ating very first merch mga idol. Ako rin po mismo ang nag-design nitong Kobe vintage shirt. 689 lang yan mga idol at ayan po ang mga nilalaman pag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.